Si Jane Castañeda. Hatid namin sa inyo ang pinakamainit na balita serbisyo. Para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulod ng mga balita. Dalawang OFW sa Riyadh, Saudi nakalusot bilang domestic helper kahit may ban sa pagkuha ng mga kasampay. OFW sa Kuwait na 16 na taon nang nakakulong, nangangailangan ng tulong. Pinoy motorist sa Riyadh, kinuha ng hilig sa sasakyan sa pagtutulungan para sa kaligtasan. Bayanihan ng Philcom at Embassy na ipamana. Kantahan sa Doha, Qatar, doble ang saya. At balitang Ox, dating kasambahay at waitress, umasenso sa tourism business. Dalawang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia ang nakalusot bilang domestic helper kahit umiiral ang ban sa pagkuha ng mga kasambahay doon. Yan po ang balitang Middle East ni Roland Blanco. Nandito nga ako kasi para magtrabaho, kaya lang kung hindi naman maganda yung trato tayo. At kung magkakasakit kami, tulong kayo. Isurgay namin para sa pagpagamot namin. Tulong pagkakain kami, masakit ang tiyan namin, makapit. Ito ang sitwasyon ni Jovita at kasamaang si Jocelyn Bagawisan. Nagsisimula ang trabaho nila araw-araw bilang mga kasambahay mula ang 5 ng umaga hanggang alas 2 ng madaling araw. Ang masaklap pa, sa basement sila pinatira. Walang aircon, walang kwarto, walang banyo. Nung minirawasan yung dati yung mga wilkins na malalaki, yung may bitbitan. Yun, yung 5 liters yun. Tinanggal ko yung parang bunganga niya, hindi parang tapos siya. Yun, ang ihiyan namin. Gabi-gabi, bitbit namin yun. So, bitbitin namin para itapon yung ihi dito sa aking area. Isang OFW sa Facebook ang humingi ng tulong mula sa advocacy group na Patnubay para sa dalawang katulong na problemado. Ito ang naging daan para makausap ng Patnubay ang dalawa sa telepono at malaman ang kanilang kondisyon. Room attendant ang trabahong nakasaad sa kanilang kontrata, hindi kasambahay. Sa email ng Patnubay kay Polo Labor Attaché Albert Valenciano, may paglabag ang recruitment agency sa kasong ito dahil hanggang ngayon, ban pa rin ang pagpapadala ng katulong sa Saudi Arabia mula Pilipinas. Kapalit ng magandang kinabukasan na inasahan ni Jocelyn at Jovita para sa kanilang pamilya ay ang malaimpyernong buhay na kinasadlakan nila dito sa Saudi Arabia. Paniwala ng Patnubay kung magpapatuloy ang pagpapalusot ng POEA sa mga tulad ni Jovita at Jocelyn sa verification process pa lamang ng Polo, may pananagutan ang ahensya kaugnay ng human trafficking. Hindi naman sumagot si Valenciano sa imbitasyon ng Balitang Middle East para bigyang linaw ang issue. Pero nangako naman si POEA Administrator Hans Kakdak sa email nito sa Patnubay na paiimbestigahan ang kaso kay Deputy Administrator Jimmy Jimenez ng POEA Anti-Illegal Recruitment Team sa lalong madaling panahon. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh. Isang OFW sa Kuwait